This evening mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating teaching series on the doctrines of grace, ang mga doktrina ng biyaya. Now, kung natatandaan po natin, in our last study, tinalakay po natin yung letter T of the acrostic tulip na kung tawagin po total depravity, ang radikal na pagkahulog po ng tao. Dahil po diyan, natutunan po natin that ang tao po, dahil sa pagkakasala ni Adan, ay nawalan po ng abilidad na mahalin ang Diyos, naisin ang Diyos, hanapin ang Diyos, o tanggapin ang Diyos. But rather on the contrary, dahil wala po siyang abilidad, ang abilidad lamang po niya ay sawayin ng Diyos. We could even say, tanggihan ang mga pangangaral po ng Ebanghelyo, and to hate God completely. Yun lang po ang kanyang abilidad. Or in another phrase, yun po ang kanyang free will, ang kanyang kalayaan. So when we talk about the doctrine of free will, this is not to be understood na ang tao po, apart from God's grace, ay may kalayaan na tanggapin si Kristo and not to receive Christ. But rather, ang tinuturo po ng kalayaan ayon po sa Biblia is that siya po ay gagawa lamang ng anumang klaseng desisyon na nakatali po sa kanyang kalikasan or nature. So with that being said, tayo na po ay papasok dito sa tinatawag unconditional election. Now, bago ko po ipakita ho sa atin kung ano po ang itinuturo ng doctrine of unconditional election, I want to first teach us kung ano po ang itinuturo ng Biblia tungkol sa doktrina of election. Okay? So ipapakita ko muna sa tulong po ng Diyos kung ano po itinuturo ng Biblia about election, and then we will get into this Reformation teaching ng mga Dutch Reformed Calvinists kung anong ibig sabihin ng unconditional election. Now, yung katuruan po ng election can be summarized like this. God has chosen a people for himself to salvation in Christ before the formation of the world. Okay? Yan ang katuruan ng election or predestination if we are to summarize it. God has chosen a people for himself to salvation. Iniligay po sila kay Kristo bago pa man likhain ang mundo. That is the basic definition ng katuruan ng election. The next question is, saan natin mababasa ho ito sa Biblia? Dahil madalas, ang nagiging contrary na, we could say, opposition ng kabilang kampo is that this is simply a teaching na nagmula po kay John Calvin. Hindi daw ito makikita sa Lumang Tipan. Ito po ay isang twisted interpretation sa Bagong Tipan na binaluktot po daw ni John Calvin. But we will see mamaya mga kapatid that the doctrine of election is not a New Testament teaching on its own. Meaning, hindi po siya nagsimula sa Bagong Tipan. It is an Old Testament teaching. Okay? And we will see that unang-una sa Genesis chapter 18. Kung atin po babasahin sa aklat ng Genesis chapter 18, beginning at verse 18, sa Genesis 18, talatang 18 hanggang 19, Genesis 18 verses 18 to 19, tignan niyo po yung dialogue ng Diyos with the angel concerning Abraham. Sabi ho dito, talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap, at sa pamagitan niya makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya
ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan matutupad ang aking pangako sa kanya. So malinaw na itinuturo po ng Biblia, bakit po si Abraham binigyan po ng ganyang klaseng pagpapala? Dahil pinili siya ng Diyos. For I have chosen Abraham. For what purpose? Na mapangunahan po niya ang kanyang tahanan and to do what is right in my sight. So napakalinaw that the teaching of election can be found as early as the book of Genesis 18 verse 19. Because in English, for I have chosen him. So hindi si Abraham ang pumili kay Yahweh, kundi si Yahweh ang pumili kay Abraham. The next person that we see in the Bible na pinili po ng Diyos, famously, is found in the book of Jeremiah, chapter 1. Sa Jeremias, Kapitulo 1, Jeremiah, chapter 1, at simulan po natin ang basa in verses 4 and following. Jeremiah, chapter 1, verses 4 and following. Excuse me. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. In English, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Yung salitang I knew you, hindi ibig sabihin po nito that God cognitively remembered or have come to an understanding kung sino si Jeremias. Hindi recognition ang ibig sabihin ho nito. Ang salitang knew you in this Old Testament text ay katumbas po ng intimate relationship. Pinili. Now, kung meron po tayong King James Version ng Biblia, when you read specifically Genesis chapter 4, natatandaan niyo po yung salin ng King James patungkol kay Adan, and Adam knew his wife. Yung ibig sabihin po ng knew po doon ay hindi po tumutukoy na he has some intellectual understanding. Yung ibig sabihin po ng knew po doon is intimacy. Merong relasyon. Chosen to have intimacy. Yan din ang ginamit po dito in Jeremiah chapter 1. So bago pa ho likhain ang mundo at bago pa ho isinilang si Jeremias, sabi po ng Biblia, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. That is very clear in the Bible. Abraham, chosen by God. Then we also see Jeremiah, chosen by God. Maging ang nation of Israel ay pinili din po ng Diyos. Basahin po natin ang Amos chapter 3. Dito po tayo sakat ng Amos chapter 3, beginning at verses 1 and 2. Amos chapter 3, verses 1 and 2. Amos kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kayong mga taga-Israel, na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Egypto, pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko, kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng iyong mga kasalanan. In English, it says, you only, verse 2, have I chosen of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your sins. So we have 3 examples sa lumang tipan na nagpapatunay na ang doktrina tungkol sa pagpili po ng Diyos ay hindi nagsimula sa bagong tipan, but it is found as early as the Old Testament teachings and books. So we see that Abraham was chosen,
Then we see Jeremiah was chosen. And then nakita din po natin ang bansa ng Israel ay pinili na Diyos. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay pinili din ng Diyos in the Old Testament. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo Kapitulo 2. The book of Psalm, chapter 2. Psalm, chapter 2. And look at what it says here, mga kapatid, in verses 1 and following. Psalm chapter 2, verses 1 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 2:1 hanggang pababa. Ang sabi po ng Biblia, bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano ng masama? Bakit sila nagpaplano nang wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Sinabi nila, huwag tayo pasakop o sumunod man sa kanilang pamamahala. Ngunit siyang nakaupo sa kanyang trono sa langit ay natatawalan at kumukutya sa kanila. Sa galit ng Diyos, sila'y binigyang babala at sa tindi ng kanyang puot, sila'y natatakot. Sinabi niya, iniluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion, sa banal kong bundok. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Now, look at what it says here in verse 2 in English. The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed. Kapag sinabi po yung salitang anointed, it means pinili. Yun ang ibig sabihin ng anointed. Pinili. Now, yung unang referensya, most likely na tinutukoy po dito, historically, it is a type of David, pero theologically, tumutukoy at natatapos kay Jesus. Okay? Pagbaba po natin sa verse 6, I have installed my king on my holy mountain. Or, sa Tagalog, sinabi niya, iniluklok ko na ang hinira kong hari sa kanyang trono sa Zion. So, hindi lang po si Abraham ang pinili ng Diyos, hindi lang si Jeremias, hindi lang ang Israel, si Kristo ay pinili rin ng Diyos. Now, if we say, Brother Josh, parang hindi pa rin malinaw po ang Salmo 2 na parang ito'y nagpapahiwatig na pinili ng Diyos si Kristo, we know na pinili po ng Diyos si Kristo dahil si Pedro mismo ang nagpatotoo na pinili ng Diyos si Kristo. Basahin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. And let us read verse 20. 1 Peter chapter 1, verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Unang Pedro 1, talatang 20. 1 Peter chapter 1, verse 20. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. So, yung nabanggit po sa Salmo 2, hindi po yung gawa-gawa. Talagang pinili ng Diyos si Kristo na maging hari ng Israel. At pinili po siya ng Diyos na maging tagapagligtas ho sa atin. Kasi ang sabi ho dito ni Pedro, bago pa man likhain ang mundo, namili na ang Diyos. Pinili ng Diyos si Kristo na siya ang magiging kordero ng Diyos bilang pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Now, that is what we see as far as the Old Testament is concerned. But before we get into the New Testament, most likely kapag pinag-aralan naman po natin yung doktrina about unconditional election, the New Testament
is going to be very, very clear on this teaching. Now, one of the things na gusto ko lang po ilinaw sa atin upang hindi tayo unang-una magsinungaling at pangalawa magkasala sa Diyos, kung natatandaan po natin mga kapatid, kung ano po yung naging debate at the Synod of Dort or yung kapulungan in Dordrecht, Netherlands, yung mga kapatid po natin na Armenian, no, kung tawagin po Remonstrants or Remonstrants, ay naghatid po ng 5 artikulo laban sa doktrina of predestination. Na ang ginawa naman po ng mga kapatid natin na Dutch Reformed Calvinists is that nagbigay din po sila ng 5 artikulo bilang total sa doktrina ng ating mga kapatid na Armenian. Now, one of the things na nais ko po na maiwasan sana natin ay makapagsinungaling tungkol sa ating mga kapatid na Armenian. Sa anong banda po tayo pwede magsinungaling at magkasala sa Diyos? Kung sasabihin po natin na ang mga Armenian ay hindi naniniwala sa predestination, mali ho yun. Armenians believe in predestination. Naniniwala ho sila. Lahat ng mga binasa ho natin na talata tungkol sa predestination, sasabihin po nila, Amen and Amen. Pero when we talk about unconditional election, hindi predestination ang pinagdedebatean ho dito, kundi yung basihan ng pagpili ng Diyos. Naniniwala ang mga Armenians on the doctrine of predestination. Ang pinagtatalunan lamang po is, what is the basis for God's choosing? Yan ang pinagdedebatehan ng mga kapatid natin na Armenian sa mga Dutch Reformed Calvinists nung panahong yun. So if we ever say, hindi ako sang-ayon sa mga Armenians dahil hindi sila naniniwala sa election or predestination, mali yun. That is a straw man argument. Kapag sinabi po straw man argument, tinututulan po natin ang isang paniniwala na hindi naman pinanghahawakan ng kabilang kampo. Okay? So that's like other people telling us, CCWC doesn't believe in the inspired Word of God. Well, taka lang, we believe that. But that is a straw man argument. Pinagbibintangan po tayo that we don't believe something when in fact we do. Straw man argument po ang tawag doon. So para hindi po tayo mauwi po sa tinatawag na kasinungalingan, we need to understand kung ano po yung naging central na debate at diskusyon ng mga panahong yon. Now, kapag sinabi po yung mga salitang, what is the basis for God's choosing, nauhulog po ito sa 3 historic na pananaw. Okay? Basihan ang pinag-uusapan po dito. Not necessarily election, but yung basihan. What is the basis ng pagpili ng Diyos? Now, in the early church, may isang heretic by the name of Pelagius. Si Pelagius ay isang 5th century na heretic. Okay? At ano po ang kanyang katuruan? Ang basihan ng pagpili po ng Diyos para sa kanya ay ito. God rewarded election to those who are good. Yon ang kanyang itinuro. In other words, sa madaling salita, bakit kayo pinili ng Diyos mga kapatid? Dahil mabuting tao kayo. Kaya naman, may isang church father by the name of Augustine of Hippo, also 5th century, nakipagdebate ho siya sa lalaking ito at sinabi niya, mali ka. Ang basihan ng pagpili ng Diyos hindi dahil mabuting tao ka, kundi ang basihan ng pagpili ng Diyos is solely the grace and goodness of God and not anything found in you. Yun ang kanilang debate. So ito ay maituturing heretic
salungat sa katuruan ng Biblia. It fights against the gospel. Bakit? Because the moment you say na ang election ay isang gantimpala ng Diyos sa mga mabubuti, nangangahulugan lamang, ang tao is not entirely sinful, may natitirang kabutihan sa kanya. That is false. So we can say this is wrong, completely wrong on so many levels. And then, dumating po si Jacob Arminius. Si Jacob Arminius, siya ang naging founder of Arminianism. Yung nakita ho natin last week na pinagdedebatehan po ng mga Remonstrants versus the Dutch Calvinist Church or Dutch Reformed Church, si Jacob Arminius, itinuro naman po niya that God's basis for election of people is due to foreseeing them. Ano po ang ibig sabihin ng salitang foreseeing? The word foreseeing is nakita ng Diyos into the future who would come to believe in Him. Yun ang naging basihan. So the basis is this. Sabihin po natin, nakita po ng Diyos si, let's say, Mami Naomi. 3,000 years into the future, nakita ng Diyos that si Mami Naomi ay lalapit kay Kristo, at dahil nakita po ng Diyos na lalapit si Mami kay Kristo, doon pa lang po niya inilatag yung pagpili niya kay Mami Naomi. So in other words, it is not heretical compared to this, kaya lang, ang nangyayari, parang naghihintay ang Diyos sa mga tao bago siya kumilos. So in other words, parang yung tao ang naging mas superior, pababa naman ng Diyos. So, yung mga kapatid po natin na Arminians will not say that they are raising up yung free will ng tao above God, pero they come to that conclusion if you look at it logically, na talagang naghihintay talaga ang Diyos sa mga tao. So gagawa pa lang ang Diyos ng isang plano based on what He sees first in the creature. Then the most famous theologian na nagbigay kontra, of course, kasi mas nauna ho si Calvin kaysa kay Arminius, John Calvin, Martin Luther, and many more ang nagturo, God's election is unconditional. At ano pong ibig sabihin ng salitang unconditional? Hindi ka pinili ng Diyos sa kondisyon na mabuti ka. Hindi ka pinili ng Diyos dahil sa kondisyon na nakita ka niya dumalapit sa Kanya in the future. Pinili ka ng Diyos because out of His mysterious, infinite, wise, sovereign will, yun ang naging kondisyon. So He didn't pick you or choose you because you were smarter, you were more righteous, or that He saw you in the future coming to Him, but rather, pinili ka ng Diyos because God simply loved you. God wanted to, without any explanation. So ngayon, when we think about these three historic views, when we talk about unconditional election, ang ibig sabihin po ng katuruan na ito, ang pagpili po ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kondisyon na nakita po niya sa tao. But He has chosen a people not off of their condition, but His pleasure. Okay? Now, is this a New Testament doctrine? Nagsimula po ba ito sa New Testament? No. Nagsimula ho ito sa Lumang Tipan. Simulan muna po natin sa Book of Deuteronomy, chapter 7. Saan natin makikita sa Biblia that God's choosing is based off of His pleasure, not ours? Deuteronomy 7,
Simulan po natin dito sa talatang 5. Deuteronomy chapter 7 verses 5 and following. Deuteronomio kapitulo 7, talatang 5 hanggang pababa. Deuteronomy 7 verses 5 and following. Tignan niyo ha. Sa halip, ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, putulin ang kanilang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah at sunugin ang mga Diyos-Diyosa nila sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na iyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na iyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Let's pause here. Malinaw, pinili ng Diyos ang Israel. Ang tanong, bakit? Ano naging kondisyon? Verse 7, baba po natin ang basa. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa Paraon na hari ng Egypto. Napakalinaw nun. Why did God choose Israel? Bakit hindi na lang po niya pinili ang mga Canaanites, Amorites, mga Filisteo, Perezeo, Jebuseo? Bakit ang mga Israelita? Kung sasabihin po natin, well, kasi si Abraham mabuting tao siya. As far as we can see in Genesis 11, Abraham was from the land of Ur at siya po most likely ay isang idolater. So hindi siya mabuting tao. So kung si Abraham hindi na matuwid, doon pa lang hindi natin pwede sabihin na ang basihan or condition why God has chosen Israel/Abraham and vice versa is because mabuting tao si Abraham. Pero malinaw, pinili ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanyang pag-ibig. Because of His love. Unconditional. The next thing that we see in the Bible, mga kapatid, is found here in Romans chapter 9. Kung babasahin po natin ang Roma, Kapitulo 9, talatang 10 hanggang 11. Romans chapter 9, verses 10 and 11. Does the New Testament teach about unconditional election? Romans chapter 9, verses 10 to 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi ho dito. In Romans chapter 9, verses 10 to 11. Hindi lang iyon, kundi nangyari din ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat na nagbula kay Abraham ay itinuturing na mga anak niya. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakakatanda sa nakapabatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos nung wala pa silang nagagawang mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay hindi batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. In English, of verse 11, yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by Him who calls. Ulitin ko po sa Tagalog. Sabi ho dito, sinabi ito ng Diyos noong wala pa sila nagagawa mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya. You see? So ang kondisyon ay hindi dahil sa mabubuting gawa ng tao. Ang kondisyon ay hindi dahil matuwid ang tao.
Ang kondisyon ay hindi dahil nakita ng Diyos in the future kung sino lalapit sa Kanya. Ang kondisyon is unconditional because it is up to God's pleasure kung bakit niya ho tayo pinili. Very, very clear in the New Testament. Moreover, in John chapter 1, if you turn with me, John chapter 1, beginning at verses 12 and 13, isang very sikat na talata in the gospel. John chapter 1, verses 12 to 13. Sabi po dito in John chapter 12, verses 1, or verses 12 to 13, John 1, verses 12 to 13, sabi po dito, ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Now let's pause here. Kung dito lang po tayo sa tekstong ito, it would seem to indicate that the reason why naging anak po tayo ng Diyos is because I simply believed in the name of Christ. But we have to read verse 13. Because verse 13 says, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. You see? It is not because of man's will kung bakit siya pinili ng Diyos. The reason why naging born again tayo, the reason why we were chosen by God, is because yun ang kanyang kalooban. Now, when you read the book of James, chapter 1, basahin po natin, the book of James. Meron din binabanggit si Santiago dito about election. James chapter 1. And let us read verse 18. Santiago, kapitulo 1, talatang 18. James chapter 1, verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayo mga anak niya sa pamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Ulitin ko ho, ayon sa kanyang kalooban. In English, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. So ayon po sa kanyang kalooban, pinili niya tayo. Hindi nakalagay, ayon po sa nakita niya sa tao, ayon sa kagustuhan ng tao, but He was chosen by God. 2 Timothy chapter 1, kung ating po babasahin. Ikalawang Timoteo chapter 1, verse 9. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Basahin po natin, Ikalawang Timoteo, kapitulo 1, talata 9. 2 Timothy 1, verse 9. Sabi ho, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo, Jesus, bago pa nagsimula ang mundo. Napakalinaw po niyan mga kapatid. Bakit niya po tayo niligtas? Bakit niya po tayo tinawag? Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus, bago pa man magsimula ang mundo. That is very, very clear. So we can see that in most of the passages that we've read, Pelagianism, Arminianism is wrong. Kaya siya tinawag unconditional because kung ang pagpili po ng Diyos ay may kondisyon, hindi na ho siya biyaya. Gantimpala na ang tawag doon. Hindi na biyaya. Wala ho tayo pinagkaiba sa mga world religions that teach you need to do this in order to gain God's favor.
Ang problema, none of us can gain God's favor. Dahil lahat tayo makasalanan eh. The only thing that you and I could gain from God ay yung kanyang poot at galit. Not His favor. Moreover, kung tayo po ay Diyos sa ganitong klaseng posisyon, ano ho ang makikita natin if we are to look in the future sa kondisyon ng mga tao? Puro patay. Walang lalapit sa Kanya. Kung titignan po ng Diyos what He would see in the future, ito po yung makikita ho niya. People constantly rejecting His message. That's all God would see. Kasi wala nga ho tayong abilidad, mga kapatid, na lumapit sa Diyos. Kaya nga sinabi ko ho sa inyo noon pa man, nung last Friday, kung hindi natin tatanggapin ang letter T in tulip, hindi natin matatanggap ang predestination. Diyan nagkakamali ang ating mga kapatid na Arminians. Naniniwala sila sa total depravity. So tama ho sila doon. They believe man is innately sinful, has no ability to regenerate himself, kaya lang pagdating sa election, may kondisyon. So nagiging inconsistent sila. Hindi sila heretic, but they are inconsistent. Okay? So tatandaan ho natin, maling-mali na sabihin po natin, hindi naniniwala ang mga Armenians sa election. They believe it, kaya lang, what they don't believe is, yung salitang unconditional. Para sa kanila, may kondisyon. Ang kondisyon ay whosoever will. Ang kondisyon is, I've come to trust in Jesus. Pero what we would say, in light of the Bible, amen kapatid, whosoever will, tama yan. You've come to trust in Jesus, tama yan. Pero ang tanong, who opened your heart para tanggapin mo si Jesus? It's because of the unconditional electing grace of God. Kaya mo tinanggap si Jesus. Last one, Ephesians chapter 1. This is the big one right here. Ephesians chapter 1. Talatan 3 and following. Ephesians chapter 1, verses 3 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So ano po yung mga pagpapalang espiritual mula sa langit? Ito na ho yun. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Now let's pause here for a moment. Meron po bang similarity ang Israel to the New Testament church? Nung binasa natin kanina in Deuteronomy 7, ano po ang naging rason kung bakit po niya pinili ang mga Israelita? Dahil sa kanyang pag-ibig. The church, as the eschatological Israel, bakit niya tayo pinili? Dahil sa kanyang pag-ibig. So ang Diyos na pumipili sa lumang tipan, ang siya rin, Diyos na pumipili rin sa bagong tipan. So hindi po pwede, ang Diyos ay namimili sa lumang tipan, hanggang lumang tipan lang yun. Pero pagdating sa bagong tipan, may kondisyon na, hindi ho. Sabi ng Biblia, bago pa man dikhain ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Why? What's the condition? Dahil sa kanyang pag-ibig. That is very clear. Now, what about yung salitang unconditional? Or in other words, hindi nakabase sa kagustuhan ng tao, hindi nakabase sa pagigibatuwid ng tao. Ibaba po ang basa in verse 11. Read down in verse 11. Bakit nga po ba ginawa ng Diyos ito? Verse 11. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging Kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo.
So we see, mga kapatid, na ang pagpili po ng Diyos is not because of the fact mabuti tayo or that He saw people coming to Him in the future. The way He chose Israel in the Old Testament ay sa Kanyang pag-ibig na walang ibang rason, wala nang iba pang paliwanag kundi dahil sa Kanyang pag-ibig, ganoon din para sa atin. Bakit ka pinili ng Diyos? Ang sama-sama natin eh. Ang iba sa atin, mga lasinggero. Ang mga iba sa atin are practicing liars. Ang iba sa atin ay greedy. Ang mga iba sa atin ay mga, masasabi natin, unforgiving, prideful. So kung ang basihan ng pagpili ng Diyos ay dahil may nakita siya mabuting bagay sa atin, wala. And that's what makes grace amazing. May isang mga ngaral na sinabi as I was reading him, sabi niya, no one goes to hell that doesn't deserve it. And no one enters heaven that doesn't and are not worthy to enter into it. Nang ibig sabihin, walang pinaparusahan ang Diyos sa impyerno na hindi karapat-dapat. Pero ang mga pumapasok sa langit dahil sa Kanyang biyaya ay hindi karapat-dapat. When you think about it, can you imagine, pag nandun po ako in heaven by God's grace, sasabihin ko sa Panginoon, you know why I'm here, Lord? Kasi I chose you. Malinaw eh. The Bible says, He first loved me. That's why I loved Him. Nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi si Adan at si Eva ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa kanila. For us, mga kapatid, we never sought God. But He sought us. It's unconditional. Kaya hindi natin may pagmamalaki sa Panginoon on that great day. Lord, ako ang unang lumapit sa iyo. Wala. God paid a debt that He did not owe because we owed a debt that we could not pay. Unconditional election. Imagine niyo yun. Pinatay na ang kanyang anak, nilait ang kanyang anak, binugbog ang kanyang anak, tinraidor ang kanyang anak, iniwanan ang kanyang anak, and yet pinili pa rin sila. Dahil sa kanyang pag-ibig. That's why it's called unconditional election. Dahil kapag ito ang pinili natin, it's not grace, it's a reward. Kapag ito naman ang pinili natin, it's because of man, not because of God. Pag ito ang pinili natin, wala tayong maiaambag. Wala. So ngayon, mga kapatid, ang tanong po dito, saan patungo, saan papunta yung pagpili ng Diyos sa atin? Kasi it's one thing na pinili po tayo ng Diyos to be in Christ. Yes. Totoo na pinili po tayo ng Diyos para maligtas. Yes. Pinili po tayo ng Diyos na maging mga anak niya. Yes. Pero ultimately, saan papunta ang kanyang plano para sa atin, why He chose us? Well, turn with me in the book of Romans chapter 8. Why did God choose us? Romans chapter 8, verse 29. Romans chapter 8, verse 29, and then we'll go back to Ephesians 1 afterwards. Romans chapter 8, verse 29. Tignan niyo ha. Bakit tayo pinili ng Diyos? Saan papunta ho ito? Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus. Para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid.
So bakit tayo pinili ng Diyos? So that we would be like Christ. In English, verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So hindi po tayo pinili lamang po ng Diyos para lang sabihin, pinili na kita. Hindi ho doon natatapos. Pinili po tayo ng Diyos to be more and more like Christ. Kaya niya pala tayo pinili. Because kung hindi po tayo pipiliin ng Diyos, we will be more and more like Adam. But that's why God had to choose us. Kasi we couldn't choose Him. Kaya nung tayo po ay pinili ng Diyos, instead of us becoming more and more like Adam, ngayon, by God's sovereign grace, magiging kagaya po natin si Kristo when it comes to holiness and perfection. Pero hindi kagaya ni Kristo pagdating sa kanyang pagiging Diyos. Malabo yun. We will be like Christ except the deity, except the divine nature. Ephesians 1, balikan po natin. Ephesians chapter 1. At dito na po tayo magtatapos. Ephesians chapter 1, talatang 5. Or let's start in verse 4 and then move down to verse 5. Sabi po dito in Ephesians 1 verses 4 and 5, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya tayo para maging banal. You see? At walang kapintasan sa paningin niya. So kaya pala tayo pinili ng Diyos para maging banal at walang kapintasan. Verse 5, noong una pa'y itinalaga niya na tayo para maging anak niya sa pamagitan ni Hesu Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. So again, unconditional. He chose me, He chose you, He chose us to be in Christ, na maging banal at walang kapintasan. Bakit po? Ano ang naging kondisyon? What was the basis? Ay sa kanyang kagustuhan at kalooban. Now, this is where we'll close. What a beautiful way to close on the doctrine of unconditional election. Let's say, for example, may mga kapatid po tayo sa kabilang kampo na hindi pa rin naniniwala sa lahat ng mga nabasa po nating talata. At iginigit po nila that the reason why pinili po daw sila ng Diyos is because Christ saw them, God saw them, the Spirit saw them choosing them. Look what Jesus says in John 15. You didn't choose me, but I chose you. Let's go to John 15. Let's go to John 15. Verse 16. John 15, verse 16. Excuse me. John 15, verse 16. Yan ang isa sa pinakamalinaw na suporta para sa doktrina of unconditional election. John 15, verse 16. Sabi ho dito, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mangmunga na mga bungang mananatili. Sa ganoon, anumang ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, how do you explain that? Sa mga kapatid po natin that are outside, who don't believe this, sasabihin nila, ako ang pumili, ako ang pumili, ako ang pumili. Sabi na nga ng ating Panginoon, yung nagligtas sa atin, hindi ikaw yung pumili. You didn't choose me, but I chose you. It's either, hindi talaga natin nauunawaan
ang katuruan ng unconditional election, and that's fine. That's okay. Because if you want to learn more about it, tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Pero ang mali is sinasabi na ni Kristo, hindi lang natin kaya tanggapin. You know why it's hard para sa tao na tanggapin ho ito? Wala siyang inambag sa kanyang kaligtasan. That's why. He didn't contribute to anything. Kagaya po nung poor analogy na binigay ko ho sa inyo. Nanalo ang basketball team ng 5 NBA championships. Pero ang papel mo lang doon, bangko. Hindi ka binigyan ng minuto, you had no playing time. That's a very poor analogy. You know why it's poor? Because God doesn't need a team to save people. He will do it Himself. Kaya nga, unconditional election. So with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of ang pagpili po ng Diyos na hindi nakasalalay sa anumang kondisyon. I pray and hope that whenever dumarating po sa atin ang tukso na tayo po ay magmayabang sa Panginoon. Just remember this. Ano po ba ang meron tayo na hindi ibinigay ng Diyos? Nothing. Kaya mga kapatid, we are in Christ not because of I, but because of Him. Unconditional election. Kaya the next time we sing Amazing Grace, it's truly amazing talaga. Amen? So with that being said, may mga katanungan po ba this evening? Yes po. May pagkakataon minsan na napag-uusapan din na sino kinakausap ng Panginoon sa kontekstong binabanggit mo. Like, you didn't choose me. So, binabanggit nila minsan, ikaw ba yung pinili, ikaw ba yung kasama ka ba sa pinili sa panahon na yun? So, ibig sabihin, ang kinakausap ng Diyos yan, yung mga disipulo, hindi tayo. So, paano mo patutunayan yan yun? Na unconditional nga, hindi naman tayo ang kausap ng Diyos doon. There are times ganun ang kanilang mukha eh. So, marami na katibayan na binanggit mo. Pero lagi nilang binabanggit sa konteksto, sino ang kausap ng Diyos doon. Yeah. Hindi tayo ang nilalagay doon eh. Yeah. So what I would say, Dad, God forbid that kung yun nga po ang paniniwala ng iba, bago pa ho dumating ang verse 16, I would argue the same thing. Kung ang tinutukoy po ni Kristo ay para lamang sa mga taong yon, then yung sinabi po niya in verse 8 na tayo po ay dapat mamunga para lang sa mga tao ho noon, panahon na yon. That means we will never bear fruit. Kasi it's only for the people of that day. Moreover, lahat ng itinuro niya from John 13 to John 16 in the Last Supper, na magmahalan kayo, magpatawaran kayo, ipapadala ang Espiritu Santo, that will only apply lamang sa kanila, hindi sa atin. So it would be wrong to view it that way. Yun ang lagi ko napapakinggan, ginigit nila. Na doon nagsimula yung yung kabanata na yun na sabi ko parang imposible na unconditional kasi totoo naman sabi niya, sino ang kausap eh. Noong panahon na yun, hindi pa masyadong knowledgeable ako sa Bible. But then I realized ko tama yung mga tinuturo mo. Dahil even in the old, sabi nga doon eh, siya yung ngayon at kahapon at magpakailanman. Yung pala, okay na yun eh. Pero they don't hold on that. Yeah, I mean, I don't know how else you can explain this. You didn't choose me, but I chose you. That's very clear. Yes, pa. Pero pwede din natin i-apply yung sa John 10, di ba? Yung mabuting pastol. Na masabi doon, John 10:14, 15. I give my life. Ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin at inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Yun sa mga pinili. Exactly. So that is touching upon limited atonement na. Yeah. Limited atonement na ho yun. Right? So, kaya nga mga kapatid when we start with the letter T, kapag ito ay sinangayunan natin, madali na po yung letter U. Kasi nga how can you choose God if you're dead? Yeah, that's right. So you have to accept this. Kasi ang mangyayari, ito yung problema sa ating mga kapatid logically. They're inconsistent, yung mga kapatid natin ng Armenian in saying,
Yes, sang-ayon kami na patay tayo in our sins, wala tayong abilidad. But, God saw me choosing Christ. How? You're dead. So ang tanong, okay, sabihin na natin that's the case. Tama, pinili mo si Kristo. But how did you get there? You had to wake up. Someone had to give you life. Who regenerated you? So at the end of the day, all of this, tuloy-tuloy na ho yun. Okay? Sa Jeremiah, di ba, Pastor? Nasa sinapupunan pa lang. Pinili na. Maging nga po si Pablo in Galatians 1 eh. God, out of His mercy, called me in my mother's womb. Right? So, maging si Haring David. Di ba, naghahanap si Propeta Samuel, baka ito yung hinirang ng Diyos, baka ito. No, God says, that's not my anointed. Yeah. That's the same thing of saying, hindi yan ang pinili ko. So, ang tanong, bakit pinili si David? It's because, like the others, bago pa man dikain ang mundo, namili na ang Diyos. Okay? Anyone else have any other questions this evening sa ating pag-aaral? Any questions? Kuya? Pastor, yung claim ng Armenian, ano, lalo na that God would look through the corridors of time, tapos alam niya kung sino yung pumili sa kanya. Pero basta, I'm sure naniniwala sila na omniscient yung Diyos. Yes. Ang kanyang knowledge is forever. Mm-hmm. Pero ba sa assumption nila, pero ba sa fact na yun, meron pa ba silang pinagbabasihan? Yes. Sabihin nila na yung idea of looking through the corridors of time is a biblical na perspective. They have an argument, Kuya, that's actually found here in 1 Peter chapter 1. Sa 1 Peter chapter 1, pero I have to read it in English para mas malinaw where they're arguing from. 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2. Ito po yung pinanghahawakan po nila to why they hold to that view. Sabi po dito muna sa Tagalog and then English. Unang Pedro 1, talatang 1 hanggang 2. Mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontos, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamagitan ng kanyang dugo. Now, in English, if we just look at verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge. So, dito ho sila humuhugot, Kuya. Bakit sila naniniwala sa looking into the tunnels of time or corridors of time? Is because ang kanilang pagkakaintindi on the word for knowledge means literally para sa kanila before and then knowledge. In other words, knowledge beforehand. Yan ang ibig sabihin po ng foreknowledge sa kanila. Knowledge beforehand. Pero the problem is, that word foreknowledge, which is yung katumbas nga po na salitang foreknew, this is in Romans 8:29, nabasa natin yung kanina. Foreknew is not to be understood as knowledge beforehand kasi this implies may natututunan ng Diyos. But the Bible says, who has become the counselor of the Lord? Wala. So kapag ito ang pinanghawakan ho natin, nangangahulugan, God is not omniscient. He's still learning. Right? Now, what do we do about foreknowledge, foreknew? How should we interpret that? Natatandaan niyo po ba yung pinag-aralan natin kanina, yung mga nabanggit po na sa Genesis 4:1, Amos 3:2, and then yung Genesis 18:19. They all use the word known. Paul is using this word foreknowledge, foreknown, in light of the Hebrew known na ginamit po dito. Because here, Amos, election yan eh.
Genesis 18, election din yan, pero ang ginamit sa English is the word known. Now, in Hebrew, that word known is the word yada. At ang ibig sabihin po na salitang yada is intimacy, or in this sense, to choose. So, to know or to choose, depende sa konteksto, pagdating sa mga doktrina ng election, sigurado, choosing you for intimacy ang ibig sabihin nun. Choosing you for salvation ang ibig sabihin nun. So, foreknowledge here cannot mean knowledge beforehand, but rather, pinili sila ng Diyos for intimacy. Okay? So, yun ang pinanghahawakan po nila kuya na teaching. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Okay? Anyone else have any questions this evening? Nay, may tanong po kayo. Meron po kasi akong nakausap. Sabi ko nga, bakit? Kasi tinatwiran ko sila. Hindi naman lahat pinili ng Panginoon. Ba't mo nasabi yun? Sabi ko nasa Bible yung mga pinili talaga. So, sinasabi mo na, kami, ano ba, yung members sila ng mga church nila, hindi mo sabihin, hindi kami pinili. Ganun ang katwiran. So, ano po yung... Naniniwalang kung sino lang ang pinili ng Panginoon. Ibig sabihin, ang ibig niyang sabihin, lahat daw pinili ng Panginoon. Lahat ng tao. sumasampalataya sa Panginoon. Tama ho. Tama ho yun. Lahat ng sumasampalataya ay pinili ng Diyos. So tama ho yun. Pero ang malinay, yung sabihin lahat ng tao, mananampalataya at hindi, ay pinili ng Diyos. Yun ang mali. Yun po ang mali. Kasi kung pinili po ng Diyos ang lahat, walang mahuhulog sa impyerno. Kasi lahat predestined na sa langit. Right? So we could say tama ho yun. Pero it would be wrong to say that God does not choose. Yun ang mali. Hindi kasi ang katwiran yung, for God so loved The world. Yeah. Yun ang katwiran nila. Mahal ng Panginoon lahat. Kaya pinili lahat. Yeah. So, hindi naman po, hindi naman dinideny po ng mga Kristiyano that God loved the world. He loves both Jews and Gentiles. That's true. Pero kung tatanungin po natin, sino yung binabanggit doon sa John 3:16? Whosoever will. It would have to be yung mga pinili ng Diyos. So, world there does not mean lahat ng tao without exception. Kasi kung ganon, lahat mapupunta sa langit Kundi lahat ng tao without distinction. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil rin. Pero ang tanong, sino yung tinutukoy na whoever? Yung mga pinili ng Diyos. Kaya nga, bago ho dumating yung John 3:16, meron na po tayo John 1:12 and 13. Paano sila naging anak ng Diyos? Hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Right? So, I would understand na that yung mga tumututol po ng ganun, maaring emotionally, yun na umiiral ho sa kanila. Kasi mahirap po talaga na tanggapin ho ito emotionally. Yeah. Bakit may tala, Pastor, sa Bible yung salitang world? World. In this na elect, nilagay doon world. Kaya para sa kanila, mga hindi nabubuksan na, napakahirap unawain So, yun ang pinaglalaban nila kasi world, ibig sabihin nun. Pag tinig mo sa dictionary, buong mundo yun Yes. Yeah. So, bakit nga ba hindi elect ang nilagay Yes. sa world? Kasi we have to understand that. That's a very good question. Yung paggamit ng mga salita nung unang taon ay hindi kapareho sa ating paggamit ngayon. So I'll give it a good example. In the 17th century, yung salitang gay does not mean homosexual. It means fancy, happy. Sa ating panahon, iba na ho ang kahulugan. Right? So yung ibig sabihin po ng world sa panahon po nila Kristo, if you were Jewish, that means hindi lang ho ito limitado sa mga Hudyo.
bahagi na rin po dito ang mga hentil. But even then, kailangan din po natin mag-ingat kasi yung salitang world na ginagamit sa Book of John, napakarami po niyang kahulugan, depende sa konteksto. Now, sa John lang ho yun. Pero kung lalabas po tayo sa John, let's say papasok tayo sa unang Pedro, may paggamit na salitang world na tumutukoy sa damit at hindi sa tao. Yeah, but I mean, Yeah. saan mo nakukuha yung kahulugan noon? Where do you get that? Sa mga resource, So, you need a Greek dictionary, the Greek New Testament, yun. Yeah. 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 So, the reason, kasi I don't want to be too technical here, pero yung ginamit kasi na salita po sa John 3:16 is very, very important na maunawaan po natin that hindi po siya kapareho sa ating modern understanding. Kasi yung ginamit po doon in the original is the word cosmos. Okay? Yan ang this can be translated as world, pero world in John 3:16. Subalit, if we just look at the book of John, the way that the word world is used, minsan ang tinutukoy po nito is creation. So that's in John 1, 7 to 10. Creation yan. And then it could also refer to general population. So hindi pangkalahatan kundi within the vicinity lang. That's in John 12, verse 19. And then, meron din po salitang cosmos na tumutukoy po sa system. That's in 1 John 2:15. So, depende ho sa paggamit ng salitang world or cosmos. We have to look at the context kung ano po talagang ibig sabihin po doon. Kasi kapag sinabi ho natin that yung world always means lahat ng tao, then paano ho natin may-apply yung 1 John 2:15, do not love the world? yeah. Alright? So, ang ibig sabihin po ba nun, para sa kanila is, kapag world always means lahat ng tao, mahihirapan ho tayo dito kasi ang dating, inuutos sa atin ng Diyos na huwag natin mahalin yung mga tao sa mundo. Pero clearly, sistema ang tinutukoy po doon. So, kinakailangan, may mga aklat na ibabase mo kung tumutugma nga talaga yung sinasabi dun sa John 3:16. Opo. Oo, okay. So kagaya po nito, maybe this is more of pronunciation. You guys could correct me. Yung salitang mahal. Kung babasahin nyo lang po yung salitang mahal, mahal can mean expensive. Mahal can mean my beloved. Right? So, ano pa? Yung salitang puno or puno. Right? Yan, si ate dyan. Ano pa ba ho yung mga pwede gamitin po ng mga Tagalog na ano? So, there are a lot of words that read alike, that look alike, but you have to look at the context. So, kung ang konteksto ay, or let's say the verse nakalagay na siya ay punong-puno na ng galit. Tama ba i-translate? And he was tree of anger. Mali yun. The same thing with the word cosmos. Okay? So, that's why sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi po sa Kawikaan, you're digging it like hidden treasure. Yeah, marami talagang makulit, Pastor. Yung gusto nila talagang patunayan sa sarili nila na mali yung kausap nila eh. Yeah. So, inaangkin nila yung tama yung kanila. Igigid nila yung mali yung kausap nila. Yeah. So, Yeah. ganun na nangyayari. Hindi po matatapos yung debate until we get to glory. So, yeah. Okay. All right. Anyone else have any other questions this evening sa ating mga napag-aralan? Okay. All right. So, kung wala na po katanungan, purihin po ang Panginoon that if you are in Christ and you're growing in love for Jesus, pinili ka ng Diyos without any condition found in you, kundi dahil mahal ka niya. That is something we'll never understand even till we get to eternity. Why did God love me? Why did God love you when we are undeserving? As we give a doxology sa ating Panginoon.